Good morning and happy Sabbath mga kapatid. Sabbath. Isang kadalakan sa akin na ako isang napiling magbibigay ng testimony sa inyo ngayon. Alam niyo mga kapatid, kung pwede ayaw ko na ma-recall ang nangyari sa buhay ko noon. Kasi sa totoo lang, napakahirap, nakakaiyak, lahat ay iwan. Ayaw ko na sanang ma-recall pero hinihingi ng pagkakataon. So, I'll try my very best to do it. Pero mahaba itong testimony ko mga kapatid. Ito'y totoong nangyari sa buhay ko. Pero baka abutin na tayo ng mga 2 o'clock sa habang. Pero sabihin nyo lang sa akin at i-in-up ko na lang kung halimbawa hindi pa tapos at alas 2 na. Okay, pero anyway, ang aking testimony ay napakaganda. Basta lang, pakinggan niyo lang po ako. Pero bago ako magsimula, tayo muna idudulog sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Tayo muna ay manalangin. Mahal namin Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ang papuri at pasalamat aming itinataas sa oras na ito. Naway ako po ay inyong gabayan at bigyan ng sapat na karunungan para maisabi ko ang lahat na nangyari sa buhay ko. At nawa ito ay maging pagpapala at pakinabangan sa bawat isa sa amin. For yes, in Jesus' name, Amen. Okay mga kapatid, tayo ay magsimula. Ang inyong lingkod, panganay sa 5 magkakapatid, 2 babae at saka 3 lalaki. Ang tatay namin ay isang dumaralos. Ang lahat ng kanyang sinasaka hindi namin ari, nakikisaka lang kami. Yun ang hirap ng buhay namin noon. Ang nanay namin, ang hobby niya ay nasa palengke lagi. Sumasakit ang ulo niya kung hindi siya makapunta sa palengke. Siya ay nagtitinda ng mga gulay na mga tanim ng tatay ko. At ayun, lagi siyang nasa palengke. At ako naman bilang panganay sa 5, lahat sa bahay ako ang gumagawa. Kasi maliliit pa yung mga kapatid ko that time. So, ang mga magulang namin, sa hirap ng buhay, masyado silang worried sa buhay namin kung paano. Kasi nga, yung namin, ang tatay ko magsasaka lang, walang natapos. Pero ang tatay namin may wido siya sa pagsasaka, hindi mo siya mahuluko. Alam niya, ayun, ang wido ng tatay ko, alam niya mag-estimate lang, hindi mo siya maluko talaga. At ngayon po, masasabi ko sa aming buhay, ang spiritual life namin ay yun ang may problema. Mahina, very weak talaga. Walang worship, walang prayer. Siguro, ewan kung minsan nakita ko ang nanay ko nag-pray, yun lang. Pero sa aming mga kapatid, wala. Ako, wala. Parang, hindi rin ako sa pagsamba. Ang nanay ko ay laging nagsumasamba. Pero ang father ko, kasi converted Roman Catholic po siya. Sa tulang, ang ng parents ko, parental marriage sila. Ang nagkagusto sa tatay ko ay ang lolo ko. Kasi daw marunong sa lupa. Tinan ang lolo ko, tinan ang tatay ko sa lolo ko. Yung mga lupa nila. So madaling salita, siya ay magsasaka nila ng nanay ko. Ngayon, diyan kami nakatira kina Auntie Villa noon. Diyan kami binigyan ng lolo ko for the meantime.
na hindi pa nahati yung mga ano nila sa pamilya nila. At ngayon hanggang dumating na nakuha na ng nanay ko ang share nila sa yung lupa nila. So, yung mga sinasaka namin, hindi namin ari. So, binalik na namin sa mga tao. So, ang sinasaka ng tatay ko, yung ari namin, yung mana ng nanay ko. So, mga kapatid, yun, lumipat na kami doon sa Mabini that time kasi may pera ng nanay ko at doon gumawa kami na ng bahay. So, after that, naobserbahan ko sa nanay ko, ang naging ugali niya, medyo nagbago. Sorry po nanay, nakikwento ko na. Siya ay naging nagger. So, lagi niyang sinasabi sa tatay ko na ang hirap daw ng buhay niya, pamilya nila, at ayaw sa kanya noon. Ang lolo ko ang may gusto sa tatay ko. At saka, sabi pa ng nanay ko, lahat daw silang magkakapatid, siya ang pinakamahirap. Kasi ang tatay ko walang natapos, magsasaka lang. So, that words ay naging bad sa akin. I mean, naawa ko sa tatay ko sa naging sinasabi ng nanay ko sa kanya. So, after that, yun ang buhay namin. Nung nandun na kami sa Mabini, laging palengke ba, sa bukid. Ngayon, ang tatay ko, may kaibigan siya diyan sa bukid na si Auntie Mary lumatawa kasi alam niya naging bukid. Ngayon po, ayun ang buhay namin doon sa Mabini, nandun na kami sa bukid at sa kakwan. So, laging, pag nakagagawa kami ng halimbawa mystic mga kapatid, ang sisisihin ng nanay ko, ang tatay ko, sabi niya, tingnan mo yung mga anak mo. Parehas-parehas lang kayo kasi mahirap lang ang buhay niyo. Ano ba? Parang nasasaktan ako bilang panganay. So, yung tatay ko ngayon, may na-meet siya na isang kaibigan niya dyan sa Benla. Diyan ang lupa namin, binigay ng lolo namin. Ngayon, sabi ng kaibigan niya, siyempre yung tatay ko nagkukwento doon sa kaibigan niya. Sabi ng kaibigan niya, ganyan pala ang asawa mo, nagal siya, gano'n. Parang ang importante lang yung kayamanan ng pera, gano'n. Ano kaya subukan mo na gumawa ng something na, alam nyo na yun. Yun. Diyan sa Pinlag, yung babae. Ngayon, hindi naman nagtagal kasi ang tatay ko parang dinidriya ba. Kasi gusto na ma-prove ng tatay ko na kung mahal pa ng nanay ko siya. Ganun ba? Hindi sa kwan. Ngayon, nung nalaman, may nagsabi sa kanya, nagparating ang auntie Pilisa ko, yung sa Canada. Sinabi, bago sila umalis sa Canada, sinabihan ng nanay ko na gano'n ang ginawa. Nagwala ang nanay ko ngayon, hindi niya matanggap. Doon na nagsuffer ang buhay namin po, mga kapatid. Ako, bilang panganan, ayaw na ng nanay ko na makita ako kasi sinasaydan ko ang tatay ko. Dahil naawa ko sa kanya, dawi siyang magsalita sa kanya, parang inaano ko ang tatay ko, naawa ko sa kanya. So, sinasabihan ko na nanay ko na maraming nakakagawa niyan. Dapat kasi kayo yung mga pinagsasabi niyo, hindi maganda. So, ganun, sabi ko. Kaya umiinit ang ulo ng nanay ko, ganyan ka. So, hindi ka na mag-aaral, sabi ganon. Mag-asawa ka na lang, babae ka naman, wala kang silbi, mag-asawa ka lang. Kung ipapilit mo mag-aaral ka, hindi kita susuportaan, bahala ka sa buhay mo, sabi. So, yung aking dream sa buhay na tapos sa pag-aaral, so, nawala. So, kinausap ko ngayon,